Hello mga mi! So ayan, dahil dalawa lang kami ni jowa ngayon dito sa bahay, alam niyo na ang mangyayari. Charis! Oh, wag masyadong green-minded mga mi ha. Ang gagawin namin ni jowa maglalaba habang magge-general cleaning ng bahay namin. Oh, akala niyo kung ano na no, kayo talaga mga mi. Huwag kayong ganyan mag-isip ha, nakakasama yan. Dahil nga wala ang mga bagets dito mga mi at pinasyal sila ng mami nila sa kung saan hindi ko na alam. Charis. Buti na nga lang at walang pasok dito sa Bulacan kahapon mga mi. Kaya ayun, natuloy ang pamamasyal ng mag-iina at mukha namang masayang-masaya ang mga bata dahil 2 araw silang wala dito. Pero syempre, mas masaya kami kasi 2 araw kaming walang sasawayin na makukulit na mga bagets. Charis! Sa ganitong paraan na nga lang minsan nakakabawi ang mami nila Georgette kasi nga busy siya lagi sa work at minsan saglit na saglit lang silang magkakasama lalo na pag hindi niya naman day off at umuwi lang siya dito sa Bulacan para makita ang kanyang mga anak. So anyways mga mi, balik na tayo dito sa aking paglilinis tapos magkwentuhan na lang din muna tayo habang nag-general cleaning ako ng aming bahay. Charis! Nakikibahay lang pala kami. Anyways mga mi, pag-usapan nga natin kung ano ba yung benefits ng pagiging isang content creator na katulad ko. Syempre unang-una mga mi, wala kang boss na dapat sundin, wala kang oras ng gising para makapasok ka sa trabaho dahil malilate ka, ganon. At wala ka rin katrabaho na kailangan mong plastikin araw-araw dahil plastic din sila sa'yo. Real talk yan mga mi, alam ko na marami pa rin nakararanas ng ganyang sitwasyon sa isang kumpanya o sa isang trabaho dahil yung mga nakakatrabaho mo ay hindi mabuti sa'yo o sadyang plastic sila sa'yo. At isa rin ito sa dahilan kung bakit inaalisan ko ang isang trabaho mga mi. Katwiran ko sa sarili ko mga mi, bakit ako magtsatsaga sa ganitong trabaho, sa ganitong mga katrabaho kung toxic naman yung mararamdaman ko sa bawat pagpasok ko sa trabaho. Kaya kung isa ka sa nakararanas ng ganito mga mi, iwanan nyo na yung trabaho at katrabaho nyo dahil mahirap maipaglaban sa mga tagapagmana ng isang kumpanya. Pangalawa, hindi nyo na kailangang umalis ng bahay para lang magtrabaho mga mi. Kasi etong pagiging isang content creator, trabaho na talaga to mga mi. At ang nagpapasahod sa inyo si Meta. Sa ganitong sistema mga mi, ikaw mismo sa sarili mo ang gagawa ng paraan kung paano ka mapapasahod ni Meta dahil sa mga content yun na gagawin mo mga mi. Pero syempre mga mi, may mga challenges din ng pagiging isang content creator. Kasama na doon kung paano mo gagawin o paano ka gagawa ng content para mapansin ka ng mga tao. Kasi sa paggawa ng isang content mga mi, kailangan yung i-upload mo sa Facebook o i-upload mong video nakaka-engage siya ng mga manonood mo. Tapos manood ka lang din sa mga video na nakikita mo sa Facebook, then makipag-engage ka lang din mga mi para tumaas naman yung engagement mo sa dashboard mo. Tips ko na rin pala sa inyo mga mi, para ma-monetize yung Facebook nyo, magsimula muna kayo sa paggawa ng mga reels. Kasi sa totoo lang, doon ako nakakuha ng pinakamataas na views para ma-monetize ako ni Meta. Ang naunang ma-monetize sa akin mga mi yung stars, tapos sumunod yung add-on reels, then in-stream ads, pagkatapos branded content, then subscription pala pinakahuli yung performance or yung bonuses mga mi. Pero ako wala naman talaga akong balak maging content creator mga mi. Kaso nga lang dahil nga nag-monetize na si Facebook, bakit hindi ko pa sulitin, diba? Sayang naman kung hindi ko gagamitin or kung hindi ko tatrabahuin para makasahod ako kay Facebook. Kaya yun, ang gawin nyo lang mga mi, mag-reels lang kayo ng mag-reels, mag-upload kayo ng 60 seconds na video. Tapos, doon magkakaroon ng engagement or doon pag tumaas yung views nyo, susunod na doon magkakaroon kayo ng follower kada araw, lalo na kung maganda yung mga video na pinopost nyo mga mi. After nun, magugulat na lang kayo mga mi, magno-notif sa inyo si Facebook kung ano na yung mga achievements na nakuha nyo sa pagre-reels. Pangatlo mga mi, collaboration. Dito naman sa usapang collaboration mga mi, magkakaroon ka ng invitation para makipag-collab sa inyo yung may mga product na gusto nilang ipapromote sa inyo. Pwedeng ang usapan nyo ay X-deal or di kaya paid collaboration. Pag X-deal yon mga may ibig sabihin, papadalang kanila ng mga free items o free samples ng product nila, tapos ipopromote mo yon through your social media accounts. Pero hindi ka nila babayaran sa pag-promote mo. Bali ang magiging bayad nun ay yung free samples na pinadeliver sa'yo. Pagdating naman sa paid collaboration mga mi, papadalang ka na nila ng free samples, tapos
ipopromote mo yon pero babayaran ka nila pag na-promote mo yung products na pinapapromote sa'yo. Ayun lang yung pagkakaiba ng X-Deal tsaka paid collaboration mga mi. Pwede ding through affiliates mga mi. Dito naman sa pag-affiliate, para ka lang din nakikipag-X-Deal sa isang products. Kunwari, may nakikipag-affiliate sa'yo or may gusto kang i-affiliate na products, may usap ka doon sa nagmamanage ng affiliation, tapos papadalhan ka nila ng free samples, then ipopromote mo yon depende sa rules and regulation ng isang affiliators. Dapat, pag nakarating na sa'yo yung product na i-affiliate mo mga mi, susundin nyo lahat ng rules and regulation kasi may tendency na mangyari na papabayaran sa inyo yung product na pinadala sa inyo ng libre pag hindi nyo natupad yung pinag-usapan nyo ng admin nung product na i-affiliates mo. Kaya dapat kung gusto mong mag-affiliate ng isang product, masipag kang gumawa ng mga content o ng video para dun sa product na ipopromote mo kasi ang magiging kalaban mo dito yung mga admins na nagtiwala sa'yo tapos hindi mo naman pala gagawin yung napag-usapan nyo. Tsaka lagi nyo tatandaan mga mi na dapat matyaga ka sa lahat ng bagay. Hindi madaling makuha yung isang bagay na gusto mo kung hindi mo yun paghihirapan. Pinadalhan ka ng products, promote mo, gawin mo lahat ng rules and regulation na sinabi sa'yo ng admin para walang problema na mangyayari doon sa product na binigay sa'yo. Kasi kung hindi, ikaw din ang magkakaroon ng problema. Ipopost ka niyan sa Facebook, sa lahat ng social media, ikaw lang din ang mapapahiya. So ayun lang mga mi, sa panahon ngayon dahil marami ng content creator, marami ng vlogger na naglalabasan sa Facebook, nasa sayo na yan kung paano mo tatrabahuin ang pagiging isang content creator. Kung nasa puso mo talaga pagiging isang content creator, magagawa mo lahat ng imposible na pwede mong gawin sa sarili mo, sa content mo. Ganun. Dahil kung hindi ka matyaga o mainipin ka sa pagiging isang content creator mga mi, walang mangyayari. Dahil hindi agad-agad makukuha mo yung gusto mo. Tsaka wag kang panghihinaan ng loob mga mi. Kung ang nakukuha mong views mababa lang. Kung hindi ka pa umaabot ng thousands okay lang po yan. Lahat ng content creator dumaan dyan. Pwera na lang kung artista ka. Mabilis ang dami ng viewers mo, mabilis ang bugso ng followers mo dahil kilala ka na. Kaya wag kang paghihinaan ng loob dahil lahat ng proseso ay dumadaan sa butas ng karayom. Kaya kung ikaw ay mainipin, hindi para sa'yo ang pagiging isang content creator. Kaya post lang ng video dahil darating din yung time na magte-trending bigla ang isa sa mga na-post mong video at doon ka na makikilala ng mga tao. Lahat ng video mo magiging suggestion na sa ibang tao. So ayun lang mga mi, sana nakatulong sa inyo yung mga tips na binigay ko kung paano ba maging isang content creator at kung ano ba ang mga benefits na makukuha ng pagiging isang content creator. Kung nakaabot ka sa video na ito, comment down below naman kung taga saan ka para susunod kong video masya-shoutout kita. O kung may gusto kang itanong at magiging topic natin sa susunod kong video, pwede natin yung pag-usapan, i-comment down below mo lang yan mga mi. Pag-uusapan natin yan, huwag ka mag-alala. Kahit walang alak, pwede tayong mag-usap. Charis. Kaya kung naumpisahan mo na mga mi, ituloy-tuloy mo na. Huwag ka makikinig sa opinion ng iba dahil opinion nila yon at hindi yon makakabuti sa'yo. Charis. Kung ano yung kaya ng iba, kaya mo rin. Kung ano yung kaya ko, kaya mo rin. Kaya galingan mo lang palagi sa buhay. Dahil walang sino man ang pwedeng humadlang sa lahat ng gusto mo, sa pangarap mo sa buhay, kundi ikaw lang. Kung ikaw sa sarili mo, wala kang pangarap, ikaw na ang may problema. Pero kung sila, sinasabi nila na wala kang pangarap, pabayaan mo sila. Hayaan mo at pasasaan din. Makikita nila yung resulta kung ano yung ginagawa mo ngayon. Tapos pag nakita nilang umaangat ka na, doon ka nila susuportahan dahil kilala ka na. Tapos dyan na sila magsisimula mag-chat, mag-PM sa'yo dahil kailangan nila ng tulong mo, bla bla bla, etc. etc. Basta ako, lagi ko lang iniisip maging mabuti sa mga tao kahit hindi sila naging mabuti sa'yo. Yan na lang din palagi ang isipin nyo mga mi, kasi walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo,
partner mo, yung sumusuporta sa'yo, magulang mo, pamilya mo. Ayun lang. So, ayan mga mi, masyadong napahaba yung kwento ko at nag-e-enjoy naman ako habang nagkukwento ako dito sa video ko. Sana nag-enjoy din kayo at may napulot kayong aral, idea sa pagiging isang content creator. Disclaimer lang mga mi, hindi po ako isang professional na content creator. Ito po ay base lang sa aking experience, sa aking nalalaman, sa aking pagre-research sa pagiging isang content creator. Kung may nasabi man po akong mali, patawarin nyo na po ako, hindi ko po sinasadya. Paki-comment na lang po kung ano po yung mali ko nasabi para ma-correct ko po sa susunod kong video mga mi. Bale sa part 2 ko natatapusin mga mi yung general cleaning videos ko kasi nga sobrang haba na nito at baka tamarin na talaga kayong panoorin dahil mahaba na yung pagbibideo ko. Pero kung mahilig kang maglinis ng bahay mga mi, papanoorin nyo to hanggang dulo kasi mag-e-enjoy naman kayo habang pinapanood tong video ko sa paglilinis ng bahay. Kasi ako habang nag-e-edit ako, na-amaze ako sa kinalalabasan ng paglilinis ko at sa pag-e-edit ko dahil nakakatuwa naman at medyo nahasa na ako sa pag-e-edit ng mga video lalo na sa mga transition na ginagawa ko. Sa una lang naman talaga mahirap mag-edit mga mi pero kasama to sa araw-araw ng pagiging isang content creator ang mag-edit at mag-voice over ng mga video nila. Pero kalaunan din ay masasanay ka din mga mi lalo na kung araw-araw mo namang ginagawa at araw-araw kang may ine-edit na content para may maipost ka sa Facebook. So ayun lang mga mi, stay safe always, stay hydrated para iwas sakit. Palagi natin palakasin ang ating immune system para sa pamilya natin, para sa mga anak nyo kung meron man kayong mga anak, mga mima. Dahil sa akin, wala naman akong anak pero marami akong pamangkin na inaalagaan both sides. Gusto ko pang mabuhay ng matagal dahil gusto ko pang makita silang lumaki, magdalaga, magbinata, etc. etc. So ayun lang, sana nag-enjoy kayo sa video ko mga mi. Upload ko na lang yung part 2 ng aking general cleaning mga mima.